Pag narinig na ang kuliling ni Mamang Sorbetero, sugod na ang ilan sa atin para bumili ng inilalako niyang ice cream. Nako, patok na patok po ngayon, lalo na sa mga nagtitipid, yung tinatawag na dirty ice cream. Dirty nga ba talaga? Yan ang tanong. Pero ang isang tindahan ng dirty ice cream sa Maynila, tila talaga hong pinangatawan na ang pangalan ng produkto niya. Dahil ang ice cream niya, dirty talaga. Ngayong halos malusaw na tayo dahil sa init ng panahon, patok na patok sa ating mga Pinoy ang inilalakong sorbetes na mas kilala sa tawag na dirty ice cream. Bukod sa mura, sari-sari pa ang flavor at mabilis ng pampawi ng init ngayong summer. Pero papaano kung ang pinanggagalingan pala ng iyong paboritong dirty ice cream talaga palang dirty? Kinakalawang na, iniipis pa. Bibili ka pa ba? Ito ang nadiskubre ng Manila Health Sanitation Department na magsagawa sila ng inspeksyon sa paggawaan ng Maryland's Ice Cream na matatagpuan sa Craig Street, Espanya, Manila. Pasensya na po kayo, nakagambala kami pero kinakailangan po namin gawin to kinakailangan tumugon kami doon sa isang complaint. Pwede po ba kami makapag-inspeksyon? Ha? Okay, mga sanidad po kami ng lungsod ng Maynila, ha? Dinala kami ng katiwalang si Eric sa isang kwarto na animoy kulungan ng hayop sa liit. Hindi namin inakala na ito na pala ang mismong paggawaan ng sorbetes na kanilang ipinagbibili. Kinakalawang na kasi ang kisame nito, habang sa pader naman ay naglipa na ang sandamakmak na ipis. Hindi kaya nakiki-free taste din ang mga ipis na ito sa ginagawang ice cream dyan? O ito, may mga dumi-dumi dito, oh. Lalo na doon sa mixing chamber ninyo, oh. Ayan, may kalawang. Ayun, doon. Ayan, ang dami, oh. Walang ginagawang ice cream noong oras ng inspeksyon dahil wala raw silang supply ng yelo. Pero ang kadugyutan ng ice cream mixer, kitang-kita pa rin. Ano ito? May upos pa ng sigarilyo? Binabahari ng sahig. Isang dustpan naman ang ginagamit para salukin ang tubig na basta na lang itinatapon sa isang butas na katabi mismo ng kanilang ice cream mixer. Nako po! Bukod pala sa tambayan ng ipis ay posibleng tirahan rin ng lamok ang paggawaang ito. Ayon sa health inspector, malinaw na may paglabag sa sanitation code ang Maryland's Ice Cream na napag-alamang pag-aari ng isang Mark Yacen. Kaya naman, ang Manila Health Department agad daw na maglalabas ng sanitation order para masabihan ng may-ari na ipaayos na ang masabing paggawaan ng sorbetes. So dapat yung mga basic magawa na natin. Kasi ito, sa basic, malayong-malayo. Ang basic, naka-tiles, properly graded yung floor. Tapos, well-kept yung equipment, malayong-malayo na. Tapos, yung ating mga gumagawa, dapat improper attire. Huwag mong pababayaan na yan ay nakasando o kaya walang damit. Dapat may mga shirt. Hindi naman siya maganda-maganda, basta may shirt, may manggas, no? Tapos, naka-boots. Tapos, importante, naka-hairnet na. Antimano po, pa-actionan ko agad. Okay. Ganun po yan. Kasi, siyempre, una-una sa tao rin. Kawawa rin sila, mawala sila ng hanap buhay. Sa ako po, ganun. Bibigyan ng hanggang 3 linggo ang Maryland's Ice Cream upang ipaayos ang kanilang paggawaan ng sorbetes. At sakaling hindi sila makasunod, maaaring ipasara na ang kanilang negosyo alinsunod sa ating batas. Uy, grabe. Ice cream. Ayaw na. Pero hindi naman natin sinasabi na lahat, ano? Pero hindi rin natin sinasabi, partner, na yan lang ang marumi. Correct. Kaya dapat po talaga mag-ingat din tayo. At alam mo talagang pumapayat na ako, ha? Dahil una taho. Ngayon, hindi na rin pwedeng kumain ng ice cream. For now, dun lang at least dun sa napapaiwas na-picture tayo natin. sa mga gusto nating kainan, ano? Tulad po na lagi namin sinasabi, wala akong masama sa maghanap buhay. Ilagay lamang po natin sa ayos. Yes.